Sorry, hindi naman masakit ha. Hindi po, Okay lang, it's okay, it's okay, it's okay. Ang dami mong brush. Nagbabawas tayo. Ito, paye, oh. Oh my God. Ang sakit. Okay na yan, Rudy. Wag lang yun. Panoorin mo. Trash ka. Yes! Hindi na kami tutuloy, Papa. Bakit? Ano ko kasi talaga, kaya kami pumunta doon dahil sa'yo eh. Ako talaga hindi nila ako tutuloy. Desidido ako. Kung sila ate mo rin sila, Papi, okay lang. Antayin kita lumabas, matatalagan tayo. Yun ang nasa isip ko. Hindi na talaga ako tutuloy. Wala talagang sense eh. Wala talagang sense. Ate Tay, pagod na po ako sa'yo sa kwarto. Sobrang baboy mo po. Ate Pai, yung kama po, hindi na pala doon natutulog si Ate Kiana eh. Ba't hindi mo pa po inayos? Ba't di mo po sabihin kila Ate Tina? Baby, nagsasabi naman po kasi. Nagsasabi ka po, Ate Pai, gagawin po nila yung pag sinasabi mo Ang po. problema nga po, tulog ka po kasi. Ate Pai, okay lang basta gusto ko po pagising ko po, maayos po yung kwarto. Ate Pai, ilang oras ako naglinis para hindi ka lang ma-allergy. Nag-sacrifice ako sa'yo para yung gamit mo maayos! Morning person na si Mami Oni nyo, kaya sinabayan ko si Tyronia na mag-breakfast. Tapos, tong si birthday, ayaw kumain. Nilapag na yung pagkain, ayaw. Pag ano, pinapalitan namin ng bagong pagkain eh. So, nilagay namin ulit sa lapag. Ayaw niya ulit. Ayaw niya naman niya kahit bago na yung pagkain. Tapos, nung doon siya sa harap ko, dahil lang hingi niya ng pagkain. Yung pagkain niya sa lapag, kinuha ko. Tapos, sinubo ko sa kanya. Pagkasubo ko sa kanya, kinakain niya. Napaka-arte ng bebe ko. Gusto niya sinusubo yung pagkain sa kanya. Napaka-makyot. Kinakausap ko ang biological father ni Tyronia na si Tatay Elon. And in-open ko sa kanya na ilang linggo na nag-open sa akin si Tyronia na nasaktan siya at hindi talaga siya okay. Hindi talaga siya nakakita ng effort. Binibigyan ko ng solusyon. Sabi ko, Tay, dali mo naman si Ina dito. Kasi sa tingin ko, yun yung parang magiging dugtong ng connection na meron kayo bilang mag-ama. Kasi mahal na mahal ni Tyronia si Ina. Kaya yun yung naisip ko eh. Basta open lang ako ng open na tayo si Tyronia hindi talaga nagiging masaya. Hindi niya maintindihan na busy ka sa trabaho. Ako, oo. Siyempre working ako. Pero ang naiintindihan ng bata kung sino nandyan. Sa ilang buwan, kami pa yung nagpunta sa kanila. Then kung pumunta sila dito, isang beses lang hatid si Ina. Which usapan is every other week. And dadalaw siya kay Tyronia. Pero ang dahilan niya nga is busy siya at madami siyang trabaho. Ito, umaga-umaga, kilabutan naman ako sa send mo. Maliit si Tyronia dito eh. Wait lang ha. Panoorin mo. Kala ko sinong bata. Bakit tawagan mo ba? Sabihin ko pumunta sa dito. Gusto mo siyang makita? Bakit ba kasi gusto mo siyang makita? Kakabunta niya lang dito eh. Please mo po mag-play kami. Sana ganito na lang Bakit siya mahal mo ulit. ba siya? Tumakutuko pa. Ha? Patingin ako mahal mo ba yan? Tatawagan mo pa. Baby, kayo lang pa siya tatawagan. Hindi naman sinasagot. Isang oras na yan. Ay, so, tulog pa yan eh. Sabi naliligo daw siya. Naliligo siya? Sige, sabihin ko ha. Ganito ulit kayo masarap talaga. Baby, wag ka dyan. Pag manalaglag ka, bumalik ka dito. Naiinis na ako. Tutulog siya. Huwag ka nang makulit. Bayan, dagang umaga. Kaya ko lang napanood ko, may manusunod to sa akin. Alam mo kung ba't ko yung sinand sa'yo ngayon, Tay? Kasi si Tyronia, nagsisimula na. Alam mo, Mami, kung hindi naman na talaga siya pupunta, okay lang. Alam ko naman, lagi excuses yan, busy yan eh. Sabi ko, so hindi natin hihiramin si Ina. Mami, kahit wag na. Wini-wish ko lang na sana paglaki niya, hanapin niya ako. To the point na parang kahit hindi niya na makita si Ina, parang i-rest niya na dahil sa sobrang tampo niya sa'yo. Tayo yung sinasabi mo na madali siyang utuin, bata pa siya. Ngayon kasi nagkakaisip na siya. Naiintindihan niya kung sino nandyan at wala. Diba? Bago kayo umalis, pinangako mo, anak, parang wala namang mangyari. Andito pa din ako, dadalo-dalo, weekly, etc. Hindi na nagagawa. Hindi maiintindihan ni Tyronia yun. Kaya pag busy kayo, hinihiram ko si Ina. Para ma-feel niya pa rin yung ikaw. Makita ka pa din niya. Ano ba sa tingin mo, porket 11 na si Tyronia, ayaw ka pa din yan makita? Kahit nagtatampo yan? Gusto pa rin yan. Anak mo yan, kahit anong balibalik ta rin niya, tatay ka niyan. Kaya sabi ko sa'yo, diba? Give time kasi mula anong bata pa yan, sabik yan sa'yo hanggang ngayon yan, Tay. Gusto ko lang maintindihan mo na mula lang ganyan siya hanggang ngayon. Tanggap na nga niya, na mas wala
lalo yung pagmamahal mo kay Ina, kay RJ kaysa sa kanya. Tanggap niya na yun. Mula nung bata yan, ganyan. Hanggang ngayon, ganyan siya. Kasi alam mo, Tay, ang iniiwasan ko ay mawalan siya ng pake. Mas okay pa yun, tatampo pa si Tyronia. Nagagalit pa siya. Kasi, ibig sabihin, nasasaktan siya kasi may feelings eh. Pero pag bigla siyang namanghid, yung, nandyan, wala akong pake. Doon ako natatakot. Kaya sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko na lang si Ina kasi nagsalta na siya nung isang araw ng ganun. Mami, kahit hindi ramin, hindi naman nasusunod yung every other week eh. Ayaw naman nila ipahiram si Ina. Parang ganun. Kaya ang ano ko, kung may pasok man si Tyronia, kahit may pasok, hiramin ko na si ano. Huwag ko na antayin ng Friday, Saturday, Sunday kung may alis kayo. Wala lang, gusto ko lang maisip mo tayo na mahal ka niya ni Tyronia kahit ganyan yan. Alam ko naman nagsisend ka pa rin na sustento monthly. Pinapakita ko yan sa kanya. Para maintindihan niya na hindi nakakalimot si tatay. Kaso nga lang siyempre, alam mo na, may pangalawa ka na break na promise na hindi mo na siya iwanan. Then, syempre, kinailangan ulit maghiwalay ng bahay. Nag-move on pa lang siya dun eh. Nakikita ko talaga si Ina yung mag-aano sa inyo. Alam mo yun, yung kukonek ulit. So, isip tong video na to. Gusto mo, i-airdrop ko sa'yo. Pag nakita tayo, madami pa yan eh. Nung nakita ko lang yan, naiyak din ako. Nakita ko yan, sabi ko, wala nang bata si Tyronia, sabi kay Aaron. Kaya siguro ganyan kasakit sa kanya. Doon ako naiyak tayo. Ang laki na ni Tyronia na yun. Grabe, absent talaga. Nakita ko kasi yan, nagkakalkal kami ng videos nung isang araw. Nalungkot ako, sabi ko si Tyronia. Ito pala talaga yung tampo niya kay Aaron kasi mula nung bata, sabik na sabik siya. Umaga, tinatawagan ka. Inaan niya, sabi ko, tulog pa yan. Kasi mga panahon na yan, puyatan pa tayo niyan eh. Thank you dun sa video. Wala lang, lagi mo lang iisipin kapag na may isa din nag-aantay sa'yo dito. Oo, well off naman ang buhay niya, marami naman kami dito, pero syempre, kahit anong balik-balik ta rin mo. Ikaw ang tatay niya at lagi ka niya nahanapin. Lagi nang tatampo, lagi naman nasaktan. Ang akin lang, ayoko lang siya mamanhid sa'yo. Kasi pag dumating sa point na nawalan siya ng pake, hindi na siya nasasaktan. Masakit yun yung totoong masakit. Kaya kinaano ko sa'yo, pag may pagkakataon, ipahiram mo si Ina kung busy kayo. Yung may hatid mo, tapos may 1 hour ka dito, nakikita ka ng sad boy ka na namimiss mo siya. Di ba kasi gusto niya yun? Yung sad boy ka na hindi pa kayo okay. Ganon. Kasi ang inisip niya, parang wala pa rin talaga kay tatay na wala na ako sa kanya. Sabi ko na siya, makita mo sa mga post, masaya. Alangan mo lagi niyang i-post, malungkot siya na hindi ka niya nakasama. Nag-work yan eh. Nakangiti siya, ganyan. Pero totoo, miss ka niya. Yun, na-explain na naman siya tayo. Kaya sabi ko, kung may time ka, panoorin mo yun. Kasi nakita ko yan, naano ko na bata talaga si Tyronia. Need ko nga eh. Hindi dahil nauuto ko siya ng time na yan. Mas malawak lang ang pag-iisip niya ngayon kasi naiintindihan niya na lahat. Alam niya na ngayon pag nagkukulang ka talaga o hindi. Alam niya na absent ka o present ka. Diba? Naman ng bata ka, isang beses mo lang daanan yan sa 6 months, isa mo lang dalawin, pero ganyan ka ano sa'yo. Diba? Kasi hindi niya pa alam eh. Hindi kita gusto palungkutin. Gusto ko lang maisip mo. Actually, gusto ko talaga maging masaya na lagi mong Sarap na rin na naiiyak ko yung ganun part na. Siyempre, namimiss ko yan. Ano ka ba? ang pinapoint ko, lagi ka din namimiss niyan, ha? Lagi kang mahal niyan, kaya nasaktan. Kaya pag sabihan niyo ako ni nanay kung kailan niyo atid si Ina, makita niya man lakay ni Tyronia. Feeling ko talaga, ito na yung forever. Kasi pati yung kilikili ko, tanggap ng jowa ko. Tinutulungan niya pa akong mag-wax. Ito muna. Sige na. Patay mo muna. Okay guys, ito po mag-wax. Ako na. Nakikiliti ako. Hindi kita sasaktan. Teka lang. Wait lang. Masakit kasi. Nararamdaman ko na. Wait lang. Wala pa. Kasi, Wala pa nga eh. aray ko. Huwag mo nga dami. Natanggal na siya. Meron kaming interview ngayon ni Jowa sa Channel 5. Paano mo napapakita yung confidence mo sa kanya in bed? Paano mo napapakita yung confidence ko sa'yo? Bakit? Siya kasi very conservative kasi tayo. Ako yung makakasagot na feeling ko. Oo, Jowa. Confidence. Hindi ko napakita eh. Kasi nasig ako. Sabi kasi niya, sayawan ko daw siya. Tapos sabi ko, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya ma. Tapos nakakainom ako. Ganito. So nakita niya ako, natutumbo-tumbo na ako. Hindi, sabi niya, hindi, wag na. Hindi, kaya ko to. Tapos sumasim ako. Tanga. Hindi. Vince. Yun yung po yung cellphone niya. Lahat ng collection niya sa akin, chupa. So you like her going down on you? Opo, pero hindi jowa eh. So sige, anong pinaka-favorite mo? Hilang ako. Hihi ka sa floor. Lang po, hindi lang talaga ako sanay may mag-usap ng ganito sa Pero, gets ko na po. Di ba kahit sa bahay, hindi po ako Oo, very nag-open conservative gusto.
Hindi talaga ako komportable sa ganung usapan. Ever since talaga, kahit dati pa, parang ano. Basta, parang nahihiya. Sige, ganito na lang. Anong favorite mo kay Tony? Anong nagustuhan mo kay Tony? Yung puwet po. Naano na talaga ako sa traffic. Rehearsal sa ABS-CBN Studio, hindi ko alam kung anong meron. Hindi ako masyadong informed noong time na yon. Kung kakanta ba, sayo, pero bahala na. Laban. I'ma do the most since they paid to see a show. Got the sauce overflow, yeah. If I gotta do it, I'ma do the most. Watching me, they take no, raise a toast to the goal, yeah. Yeah. Kulit mo, Jowa. Sabi ko sa'yo, may sayaw eh. May sayaw. Hindi ko alam. Ganda mo. 4, 5, 1, 2, 3, alright. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oo, hindi. Gusto ko talaga. Natap ko na tayo. Natap ko na. Gumagana na yung pagiging showtime dancer. Ang bilis niya, be. Mali yung be. Hindi taas rin yung be. Pag ano ba, side, nakahawak ko rin ito, gagawin na kami. So kaliwa? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, 1, 2, 3, 4. And then, buka, diba tama? Yes. Ito yun, diba? Ito ba? 5, 6, 7, 8. Ang kulit-kulit lagi ni Jowa sa practice. Napakataas ng energy niya para siyang bata. Always talaga siyang ganon. At nakakatuwa yung ganung personality niya. And 5, 6, 7, 8. Siko, Jowa. Siko. Apir. Spaghetti. Ayan, paano yan, sir? Ito ma'am. Ito maleta na siya ngayon. Ah, wow. Oh. So, ito po yung mga buyers natin for today's video. Opo, pwede po ma'am. Tapos pag gusto niyo na po siyang sakyan ma'am, switch lang po din. On Eh, paano po yung mga charging ano po? Yung mga... Pakita mo muna dapat yung battery. Naka-under na po yan. Gaano po kabilis yung takbo? Ano po yung pinakabilis? Pwede po ba yan sa highway? Ayun o, ganyan lang siya. Tapos sina-charge lang. Yes. Oo. Bibili na ba kayo? Hours ma'am. Ano to? 1 week. Mas huwag mong gamitin. Natatakot po talaga ako kanina kasi alam ko po pag uwi po ni Mami is pagod po siya. Tapos meron pa po akong isang exam na bagsak po ako. Kaya natatakot po talaga ako. Ano yan? Pagod ako sa practice, ha? Bagsak po ako Bagsak ka saan? sa civics. Patingin. Bagsak to sa 39/50? Anong bagsak doon? Asa dito yung nagkasabing bagsak ka? Ano ba ang passing grade ng over 50? 25. O asa nang bagsak dito? 22. Mami, yan 22 binila ko po sabi ko kay teacher 23. Bagsak pa din. 22, 23. Ang passing grade is 25. So yun na yun. Yung 23. Yung bagsak ko po is 23 tsaka 20. Kala ko naman card mo na to. Akin na yung cellphone mo. Isa sa mga exam mo ha, bagsak ka. Sa civics. Akin na cellphone mo.
Ang exam nyo ba, ilang percent yan ng card nyo? Sa gradings nyo, ilang percent ang pag nag-exam ka? Hindi mo alam? Kasi sabi ni Ma'am, meron din daw po possibility na hindi ako bagsak kasi sumama po ako sa UN. Kasi sumama ka sa UN. Bongga ka ng UN. Ano to? Sabi mo to? Ang ganda. Pinakukula ng cellphone mo eh. Anak, magkakaalaman pa tayo sa December 21 sa card mo. Doon tayo magkakaalaman. May bagsak si Teronia. Ano? Yung 23 po. 23 na. Over 50, exam niya. Passing grade is 25. History po, civic. Sa history ka bumagsak. Kung saan magaling si daddy? Ba't di ka nagpaturo ng history? Paano? Tinatanong sa kanya, sinong sumakop sa ganito? Sa ganitong bansa? Anong bansa ang sumakop sa atin? Ang sasagot niya kila Ate Marie, wala ako dun eh, wala ako dun. Hindi po ako sumasagot ako. I mean, wala po akong nabasang ganun. Wala ka nabasa ganun eh, wala ka nung panahon ng mga Kastila. Wala ka dun. Wala naman siya ron. Tinanong siya, sino ang bansang sumakop sa atin ng panahon gantong ganda nightling kopong-kopong? Wala po ako dun eh, malamang wala ka talaga nun. Yung pala ang point daw niya, wala daw siya nun, tinuro daw yun. Ang tanong, tinuro na ba sa inyo? Hindi wala pa ata sila dun eh. Grabe, sobrang nami-miss ko talaga yung mahabang hair. Kasi para pag sumasayo ka, maganda ka, ganun. Basta lakas na makababae. Kaya nagpakabit ako ng hair extensions kay Mama Syra. Kasi kakaiba yung extensions niya. Actually, bihira yung gumagawa ng ganun sa Pilipinas. Yun yung Korean hair extensions. Yun yung style niya. Na pwede mo suklayin yung buhok mo. Tapos, wala siyang masyadong mga knot-knot. And sumasabay talaga sa galaw pag gusto mong sumayaw. Kaya, ayun, nagpakabit ako. And sobrang thankful ako. Kasi inabot na kami ng anong oras. Thank you kay Mama Syra Hair Extension. Sobrang trusted ko yan. Matagal na din ako nagpapagawa sa kanila and enjoy ko talaga na, long hair ako ngayon. Ganon. Pwedeng dayain. Kasi, syempre, di ba, ang tagal magpahaba ng buhok. Kaya, ayan, instant, agad-agad. Again, thank you. Thank you talaga, Mama Syra Hair Extensions. To the rescue ka. Savage little baby and Fenty, baddest little buddy of the century. Internet blow up, superstar I don't touch. Showing off close in a frenzy, she leaving an imprint in your memory. Energy, focus, superstar glow up. Superstar glow up, fit drip so sick, man I'm all throw up. Take it in, don't rush, need 10 hours sleep, yeah just woke up. Blessings on blessings, you keep coming on at me high speed. Check out the deposit them in like it's Nike. Alright, now, yung buong ito, forward ka na pa. Forward. Dapat si Sophie na sa sky. Tahimik lang ako sa umpisa talaga. Ay, wala pa sila? Wala? Ay, ako, early bird pa lang. Anak kasi dito. Practice kami sa CR. Mga class mo yung nawawala nilang isang kagrupo eh. Mga nakadilaw. Kung sinimulan mo, nag-practice tuloy lahat to. Inumpisahan niyo lahat ng coach. Practice kami na practice. Sila kinabahan sila. Wala kami, mga asawa, nobya, hindi pa rin naman kami umapalya.
lang talaga si Jowa. Sobrang proud ako sa kanya. Isipin mo, nakasama siya sa ABS-CBN Christmas Special sa Araneta Coliseum. Parang dati lang, di ba guys? Tambay lang siya, nagtutwerk lang siya. Ngayon guys, nagtutwerk na po siya sa ABS-CBN. Sa Araneta Coliseum. Yung 5 piso kada talbog niya guys, nag-evolve na. Ngayon guys, 500 kada talbog na. After ng ABS-CBN Christmas Special, merong after party. Kaso medyo na-delay na kasi yung tapos ng event and may event pa si Jowa na pupuntahan sa Laguna. Siyempre pinili ko yung jowa ko. Hindi ko matiis, mag-drive lang siya mag-isa. Uuwi siya mag-isa ng ganun kalayo, kaya sinamahan ko siya. Kahit anong bonggang party pa yan, siyempre hindi ko magapalit yung jowa ko. Kahit gusto ko, kahit nakaka-excite, unahin ko talaga si Jowa. Party, party! Working. Tulad ng lagi niya ginagawa sa akin, mag-antay. Doon lang ako sa kotse. Tamang antay lang ako doon. Pag ganun lang ako, higa-higa lang ako. Tamang cellphone. Tapos hanggang sa nakakatulog na ako. Ganun siya, Mi. Na-board si Jowa sa sasakyan mag-antay. So pumasok na lang siya at sabi niya sa akin, magiinom na lang daw siya. Sino? Guys, sorry, sad kasi gusto lang talaga mag-inom ni Jowa ngayong gawin ito. Pero ganun siya guys, di siya alis. So kasama niyo po ang anak. MC si Jowa kasi sobrang sipag niya. Proud ako sa kanya kasi sobrang walang ganon na MC. Diyos ko dahil lahat na napasumba niya. Yung bar ginawa niyang Zumba. Sumasayaw din. Pati yung DJ, sumasayaw na din. Tapos pati yung MC na isa, si Pepper, sumasayaw na din. Pati yung photographer Dai, sumasayaw na din, sinasabayan na siya. At lahat ng tao talaga pag gumalon siya, talagang sinasabayan talaga siya, be. Alam mo yun, talaga literal na party-party. Yung parang hindi siya tatrabaho. Wala, nakiki-jive lang siya. Nakiki-party lang din. Kakaiba siya, nakakatuwa. Siyempre, hindi mawawala ang patwork battle. Yes! Let's go! Let's go! Paglasing! Pati mo paglasing!
Sabi ko po kay Mami, mag-usap po kami kasi po importante po. Sorry po. Sorry saan? Kasi Mami, hindi ko po mapatawad si Ate Pai. Hindi mo mapatawad si Pai. Bakit? Naano na po lahat siya kay Ate Pai kasi dati po sobrang trusted ko siya tapos nung nalaman ko nagplano na siya umalis. Dati pa tapos aalis na siya. Bigla po ako na hindi ko na po mapatawad si Ate Pai. So, nung nalaman mo lahat ng parang naipon, tapos hindi mo na siya mapatawad. Opo. Nagbigay daw kasi siya ng trust ulit. Tapos nasira niya po. Nasira yung Trust. trust mo. O tapos, Siyempre si Ate Pai, pinibigay naman sa kanya po yan. Tapos nagigigil po siya, iiwan niya po yung family. Tinutulungan naman na po natin siya, di ba po, Mami? Kaya po ngayon, sa tinulong nga po sa akin ni Tate, pwede ka magpatawad pero huwag mo kakalimutan. Kasi Mami, ang ginawa ko po dati is, nagpatawad ako at kinalimutan ko po lahat. anak, sa tingin mo, bakit kaya si Mami nagpatawad kay Pai? Tanong lang. Para magsama sila ng mga kapatid. Para magsama sila magkapatid. Ano pa kaya? Para maging okay po yung buhay niya. Para maging okay ang buhay niya. I-explain ko ang isang bagay na I think hindi mo naiintindihan. Kaya tinanong kita kung bakit. Ganito yan. Yung wala kang trust kay Paye, lahat dito walang tiwala kay Paye. Para lang alam mo. Kasi sa dami ng ginagawa ni Paye, nakatangahan, pangiiwan, pananakit, she deserves it na wala talagang tiwala ang Toro family sa kanya. Hindi lang ikaw. But, kaya kami, nandito pa rin para kay Paye. Hindi lang para magkasama sila magkapatid. One factor yon. Pero kaya kami nandito para kay Paye at hindi namin pinapabigat ang puso namin na mag-focus sa galit, sa tampo na huwag kausapin, mag-inarte. Kasi we know better. Kasi mas matanda na kami. Ngayon, bata ka, ituturo ko sa'yo. Hindi mo ba nakita yung isang anggulo? Si Tita Pay po ay magti-therapy na. Magpapapsychiatrist na po siya. Kasi wala po siya sa tamang pag-iisip. Dala ng trauma, dala ng mga pinagdaanan, dala ng mga nangyari sa kanya. Pagkatapos, wala siyang magulang katulad mo, walang guidance. Kaya, nandito kami para kay Paye kasi pinagdaanan din namin siya. Nung 18 kami, walang gabay, magulong barkada, hindi rin siya nagtitiwala at hindi rin siya gagawa ng bagay na ikakatiwala niyo sa akin. Ganoon ang isang 18. Pag tinignan mo isang anggulo, 11 ka, 18 siya. Ikukumpara mo yung sarili mo, bakit ako alam ko nga yung tama eh. Siya hindi. Lagi ka pong ganun. Anak, magkaiba po kayong tao. Magkaiba kayo ng pinagdaanan, hindi mo pinagdaanan ang hirap na pinagdaanan niya dahil meron kang kami at maswerte ka. So hindi ka pwede mag-expect na she knows better. Yung isang anggulo niyan, anak, hindi ko na kakausapin si Ate Paye, bahala kasi magtaka ka na hindi ko siya dapat kausapin. Hindi mo ba naisip na yung isang anggulo is mas kailangan mo maging mabait sa tao. Mas kailangan mo siyang bigyan ng kapatawaran. Even if you don't trust that person, that is unconditional love. You just support. Even if sa bandang dulo ay iiwanan ka. Anak, that's love. You risk love. Ibig sabihin, susugal ka. You hope one day hindi ka iwanan, mahalin ka rin. Pero, anak, ang pagmamahal, hindi laging two-way. Pag mahal mo, at mahal ka rin, minsan hindi ganun na, anak. That's reality. Gets mo? Kahit mahalin mo nang mahalin si Paye, may times na si Paye hindi siya magiging kapatid sa'yo. Kay Papi nga, hindi siya ganun eh. Sa'yo din pwede mangyari yun. You just give love. Kasi sabi nga ni God, di ba, tumulong ka sa nangangailangan. Ang kailangan ni Paye, unconditional love. Just love her. Just give support. Even if ganyan siyang iiwanan ka, just give love. Ikaw nakakagawa ka ng mabuti. Magaan sa puso yun kaysa magalit ka. Di ba mas maganda yung ganon? Di ba, anak? Hindi ka nababalansin ng bakit siya ganyan, ako ganito. Hindi. Magkaiba kayo. Mas alam mo yung tama at mali minsan kaysa sa kanya. So kung ikaw yung mas nakakaintindi, ikaw yung nasa tamang state of mind hindi ka nagpapapsychiatrist, anak. Hindi ka magpapatherapy. Ikaw yung mas nakakaintindi. Hindi ka umintindi. Hayaan mo siya. Just go with the flow. We just support you. We just love you unconditional. Kasi ang isang tao, anak, ganito yan eh. At ang bata. Pag sinaktan, mananakit pabalik. Ganyan ka, ginawa mo to, iwanan mo kami, hindi na kita pansinin. Ang tawag dyan, revenge. Huwag ganun, anak. Ang gawin mo, ganyan siya, manatili ka mabuti. Masama siya, manatili ka mabait. Ganyan siya, habaan mo pasensya mo. Ganun, anak. Why do you think kaya kong harapin si Paye na parang walang nangyari normal? Sinaktan mo ako, saktan din kita pabalik. Hindi, bibigyan kita ng pagmamahal. Bibigyan ka ng discount. Gets mo? Yan ang gusto kong matutunan mo sa akin. Kaya dapat ang pagkapatawad, ang pagbibigay ng chances, huwag mong panghihinayangan, huwag mong ire-regret. Kasi
May Jesus sa heart natin eh. Si Jesus ang nagpupush niya, yung angel natin, yung guide natin. Magpatawad ka, maging mabuti ka. Yung devil ang nagsasabi, magalit ka din. Para umitim ang puso mo. Mag-revenge ka. Ganyan ginawa sa'yo. Hindi pagiging tanga ang pagmamahal, anak. Pero wag mong gagawin. Nasasaktan ka ng paulit-ulit. Okay? So, ibig sabihin nun, nasa sa'yo yan kung masasaktan ka ng isang tao. Expect mo na yung worst. I-expect mo na one day, iwanan nila tayong lahat. But, nagbili ka na ng pagmamahal. Masasaktan ka na naman pag nag-expect ka eh. I don't expect in return. If you love that person, hindi ka mag-expect ng return. Ganun ang totoong love, anak. So, kung ikaw, gusto mo magtanim ng sama ng loob, huwag siyang pansinin, sino ba ang nabibigatan ng damdamin? Siya ba? Di ba ikaw? Hindi mo pwedeng sabihin na wala na po akong paki sa kanya kasi you are hurt. Gusto mo itong pag-usapan kasi meron kang paki sa kanya. Hindi totoo yan. Akala mo lang wala kang paki. Pero kaya ka nasaktan na iiwanan ka kasi may paki ka. Ang totoong walang paki, andyan ba siya? Umalis. Nandyan pa rin. Wala kang paki. Hindi natin ito pinag-uusapan. Ganun yun, anak. And I hope mag-sink into sa'yo na this time, okay lang. Kahit ako yung nasaktan, okay lang. Kasi kahit ako yung nasaktan, hindi ko iisipin yung sarili ko, yung naramdaman ko. Iisipin ko pa rin yung kabutihan na magagawa ko para sa'yo. Which is, give love, just support. Kung umalis ka, bye-bye, it's okay, nakatulong ako. Mahal ako lalo ni God sa ginagawa ko. Diba sabi nga ni God, tumulong ka sa kapwa mo. Laging sinasabi ng Diyos, tumulong ka sa kapwa mo sa nangangailangan. So kung ikaw, gusto mong pairalin yung pride, yung ego, yung pain, yung revenge, nasa sa'yo yan. Ano ang mas magaan? Yung maging mabait po. Maging mabait ka. Give love. Just give love, anak. It's okay. Hug mo siya. Pakita mo yung totoong love. Basta love kita. Basta love kita kahit alam kong iiwanan mo ako. Basta love kita kahit alam kong hindi mo ako pipiliin. Hindi mo pipiliin tong pamilya to. Ganun yun. Hindi ka mag-stay sa isang tao dahil pipiliin ka din niya. Ako, tingin mo si daddy. Alam niya na hindi ako makapit sa relationship. Alam niya na anytime. Parang gusto ko siyang iwanan. Pero he stays. Kasi love niya lang talaga tayo. Pinipili niya yun kahit pangit ugali ko. Laging maraming dahilan para hindi mo piliin ang isang tao. Laging maraming dahilan para hindi mo lang makalin ng isang tao. Hindi ka na magtiwala. Magalit ka. Pero, pipiliin mo ba na mag-stay sa buhay ng taong yun? Yun yung tanong dun, anak. So ikaw, pipiliin mo maging loving and supporting without anything in return? Or matatanim ka ng sama ng loob? Ano kayang mas okay po? Mabigat yan, ikaw na dadala niyan. Tignan mo siya, wala siya pake, maganda lang siya dyan. Tapos ikaw, nabibigatan ka. Alam mo yan? Ikaw, mahihirapan. Siya ba? Hindi. TikTok lang siya dyan, jowa lang siya dyan, wala siya pake. Kasi anak, hindi pa nakakaramdam ng totoong love si Ate Paye. Sabi sa lahat po ng binigay. Pinapa-feel natin yan sa kanya, but it will take time because love is patient. Pasensya, anak. Pasensya. Si Tita Papi, anak, it took me 7 years para maintindihan niya na ito pala yung love. Mahal pala talaga ako ni Tony. 7 years, anak. Si Ate Pai, 1 year pa lang. Okay? So, anong pipiliin mo sa tingin mo? Love and supportive. Love and being supportive po. Okay. So, papansinin mo ba siya? Kausapin mo ba siya? Hindi ko po alam. Oh, akala ko maging loving and supporting ka, tapos hindi mo alam. Pansinin mo. Anak, huwag kasi masyado mataas. Huwag masyadong mataas, anak. Wag ito. Gumamit ka nito. Anak, may sira nga yung utak niya. Anak, may depression siya, ina-anxiety siya. Wag ito. Wag ikaw ang isipin mo, ibang tao. Anak, hindi ka kulang sa gabay. Si Ate Pe walang gabay. At saka anak, hindi na sa gabay to hindi na tayo sapat. Kailangan niya na po ng doktor. Parang ito yan eh, si Happy. Diba? Kunyari may nalaglag yung cellphone. May intindihan mo, diba? Kasi hindi mabuo yung utak ni Happy, hindi niya pa alam yung tama at mali. Ikaw, pag nalaglag mo yung cellphone, alam mo na yan. Magagalit ako. Ganun po si Ate Paye, para siyang bata. Kailangan po siya ipa-doktor. Ayun ang mga bagay na wala kang laban. Laseng, adik, depres, bata, buntis. Wala kang laban sa mga yan, anak. Kahit anong ipunto mo, mapagod ka lang ipunto kung ano yung tama at mali sa taong hindi pa maintindihan. Sige, makipag-away ka sa adik. Wala nga sa taong pag-iutak. Makipag-away ka sa buntis, hormones. Hindi mo papatalo. Bata, hindi ka mananalo sa bata dahil hindi niya pa alam, bata pa siya. Lalo din sa tao ay depression at anxiety. Hindi niya nga matulungan yung sarili niya eh. Kailangan natin siyang tulungan. Tapos ayaw pansinin. That is not love and support. That is pride. That is putting yourself muna bagong ibang tao. Tinuturo ko nga sa'yo, anak. If you want wall sa kanya, okay. May times na, you know, ay pag-usap ka, I love you, Ate Paye, kahit ganyan ka. I love you, Ate Paye, kahit ganito ka. Yan ang turo sa akin ng mami ko. And sana someday, hindi mo lang alam, anak, pero minsan, bata ang nakakapagturo sa matanda.
Tatakay si ate pa si Tyronia kahit ganito ako, mahal na mahal ako. Siguro ito talaga yung totoong love. Kailangan siguro maging ganito na ako kay Mami Oni. Kaya siguro sobrang mahal na mahal ni Mami Oni si Tyronia kasi ganyan siya. Maging ganun din kaya ako para mahalin din ako ng ate ko. Magiging magandang impluwensya ka, anak. Be a good example. Pag naging example ka, magugulat na lang yan. Mga tao sa paligid mo, magugulat ka na lang. Susundan yung mga ginagawa mo. But, tandaan mo, may kakanya-kanya tayo ng pain, ha? Hindi lahat ng puro pagmamahal, may pagmamahal na pang tanga. May sinasata ka ng physical, mali na yon. May limit tayo. Anak, meron kang self-love. So, kaya mong mahal ng ibang tao. Siya wala siyang self-love. Binubuo niya pa yon. Kaya hindi siya makapagbigay ng love sa ibang tao kasi walang self-love si Paye. Ang taong walang self-love, anong ginagawa? Nagpapakamatay. Nagsiself-harm. Kasi they don't love themselves. So, what will you expect sa taong hindi alam mahal ng sarili? Na mahalin ka? You have to wait. Because love can wait. Nagkakaintindihan na tayo? Mahal mo na si Mami. Hindi, may isa ka pa ituturo dapat kay Tyronia. Ano? Na tinuturo sa lahat. Pagbagtalita ka. Hindi, anak. Ang taong masyadong mataas, binababa ni Lord. Lagi mong tatandaan yun. Kaya si Daddy lagi lang mababa. Masyadong pong mataas. Kahit anong ginagawa sa akin mali ng kapwa ko, napapatawad lang ako, may intindi lang ako. Ang taong nasa iyo ba, inaangat ni Lord. Naangat ni Lord. Kaya tayo blessed, anak. Bakit? Patawad tayo. O sige na, kami na mali. Pakumbaba lang, anak. Hindi naman kabawasan ng pagkatao, anak, ang maging mababa kayo. Wala naman ganun. Parang sinasabi ko sa kanya kanina, Joe, explanation ko naman sa kanya. Kung ganyan na naramdaman mo, anak, sige. Pero sana huwag mo kakalimutan yung salitang respeto. Respect pa naman po ako sa... Hindi, anak, kasi wala kang respeto sa isang tao kung hindi mo siya papansinin ng ganun-ganun lang. Ito talaga, nag-uusap naman po kami, pero like, hindi na po super. Nagigits naman namin na naramdaman mo. Pero syempre anak, lagi ko sinasabi sa'yo. Si ate pa may mas matanda pa din siya sa'yo. Tsaka tama yung mga sinasabi ni Mami. Punong-puno ka ng pagmamahal eh. E di yung kung punong-puno ka ng pagmamahal, yung pagmamahal na yun, ishare mo rin sa iba. Ang dami-dami nagmamahal sa'yo, anak. Tapos pagdadamutan mo si Ate Paye. Huwag mong pagdadamutan ng pagmamahal. Actually anak, si ate pa hindi po ng taong kailangan ng pagmamahal everyday. Ano ang sign ng isang tao na ayaw mag-share ng love? Gusto niya sa kanya lang. Selfish po. Selfish ang taong yon. Pero ano ang sign? Makikita mo sa kanya na ay alam mo ayaw mag-share ng love nito. Kapag madamot siya kapag nagsiselos siya. Kaya tignan mo, selfish ka. There are times. Selos ka kay Happy, selos ka kay Ika, selos ka kay Paye. Kasi you don't wanna share. And that is being selfish. Sobrang dami naming time sa'yo. Sobrang dami nagmamahal sa'yo. Hindi na malaman kung sino ang papa, ang tito, ang daddy, di ba? Anak, punong-puno ka ng pagmamahal. Huwag mo nga sabihin hindi. Dahil yan, sigurado ako. Kaya kung gusto mo magselos, maging selfish, maging ganyan, anak, okay lang naman din makapunta sa langit. Gusto mo ba yun? Masyadong mataas, anak. And hindi siya masama lang. Hindi siya makatulong sa'yo. Huwag mong torturein yung sarili mo. Yun yung doon. Itong usap na to, dapat hindi natin pahabain. Alam ko, naintindihan niyo na, alam ko, sana may pumasok sa isip at heart mo. Okay? Kailangan kinakat na natin itong usapan na to. Pero Mami, pwede po bang yung about po sa chat natin? Sa? Yung kay Ina po. Sa ibo. Pwede po bang wag na po? Huwag na po siya pumunta dito. Sige na, huwag nang pumunta dito. Ikakat ko na po yung Team Veron. Ikakat mo na yung tatay Aaron mo. Sila. Wala na po, Ma'am. Naiyak ko na po sa kanila. Pag-uusapan natin yan in the future. Huwag na muna ngayon. Huwag mo na ngayon. Mamaya na, sandali. Medyo mabigat to. Iniisip ko kung ano ba yung dapat, hindi lang dahil sa gusto mong wag nang makita yung tatay mo at saka yung kapatid mo, okay? Titignan ko kung ano ba yung dapat na gagawin para dyan. Kasi kailangan ng matinding solusyon para dyan. Kasi pag nag-cut ka ng isang tao sa buhay mo, cut na yun. Wala nang balikan doon. Okay lang po sa akin pag ganun, Mami. Okay nga yun sa'yo. Kailangan pag-usapan yan, tsaka niya. Pero kailangan na yung pag-usapan bilang mga magulang. Grabe, hanggang dulo anak, gusto mo talaga magtanim ng sama ng loob. Parang hindi ka nakikinig. It doesn't apply to Ate Paye lang also. Sa tatay mo din. Kasi if you can give love to Ate Paye, what more sa tatay mo? Mami, tinry ko naman po siya ipatawarin, Mami. Ganun pa rin po eh. Mami, ayoko na pong maiwan. Ayoko na po. Bakit anak, babalik mo ulit sa Aaron dito? Mami, please, give me chance. Give you chance na ano? Ayaw mo na talaga sa tatay mo? Bakit? Bakit ayaw mo na sa tatay mo? Kung dadalaw lang naman, ayaw mo talaga? Ayoko na po. Bakit? Ayoko na po. Mami, napakain naman ako ng walang sustento niya.
Hindi, may Nagpadala- sustento, may sustento anak ang tatay mo. Hindi nagmimintis ang tatay mo na sustento. Simula na Wait na, mami. Ayoko na nga po. Nabuhay naman ako ng ganun eh. Mami, dito po. Please, ayoko na po. Please. Bakit ka ba nasaktan, anak? Mami, pagod na ako magbigay ng chance. Sa totoo lang po. Pero ngayon, ina-apply ko po sa sarili ko na magbigay ng chance. Mami, sobrang dami ng tumaan. At nagbibigay po tayo ng chance, mami, di pa po. Pero ngayon, please po. Please, mami, ayoko na po. Sa sarili mo, ama? Ayoko na po, mami. Bakit, anak? Bakit? Ayoko na po sa kanya. Ayoko na po siya makita. Ayoko na po. Anak, bakit nga po? Bakit ayaw mo na sa kanya? Gusto ko maintindihan. Kasi, mami, nasasaktan lang po ako sa kanya eh. Kasi nagbigay na nga po ako ng chat sa kanya. And ayoko na po. Pagod na po ako sa kanya. Ayoko na po lahat ng mga hindi kita iiwan. Ayoko na po, mami. At saka ayoko na po talaga sa kanya. Anak, bakit mo maayaw sa kanya? Ba't ka nasasaktan? Ano bang ginawa niya? Yung papunta pa po tayo, nag-effort pa po tayo, tapos wala pa rin siyang pake. Napunta tayo ng Laguna. Yung may sinasabi mo, tayo pa yung lumalapit. Eh, pupunta naman sila dito eh. Dadalaw naman yung bata. Kahit na po, mami. Kasi wala po yung pake sa akin. Paano mo nasabing walang Mami, pala 9 years ka po. Kaya niya po walang tyro niya. Tapos nung bumalik siya, iniwanan niya din ako ulit. Sa tingin mo, mami, hindi ako magagalit doon. Anak, kasi totoo lang pa may sarili na kasi pamilya, anak. Bumubukod talaga. Kaya nga, mami. And respect ko po yun kasi may family na siya eh. And ayoko na nga po sa kanya, mami. Ayoko na po. Yun nga po eh, mami. Ayoko na po sa kanila. Kailangan ko si ate. Siyempre, nagpa-hair extensions din ako. Alam nga naman si Mami Oni lang. Thank you, Syra Hair Extensions. Dahil may hangover si Jowa, ayun, ice cream ang ginusto. Kaya binigyan ko siya ng ice cream. Happy Mansari sa atin, Jowa. Kamagalala, lagi kong gagawing masaya at special ang ating Mansari. Kahit simpleng bagay lang. Hangover. Hindi ba talaga ako okay, wa? Anak. May hangover ka din? Kailangan to. I want my ice cream. Kuha ko, Chara. Thank you po, mami, daddy. Malinis ba yan? Hindi naman malinis. Ah, hindi, pinangmanukahanin mo lang yan eh. Ano kahanin lang yun? Bumakad sa baba. Ano pa talaga ako ba? Sige. Ako, akin tong isa. Mamaya na. Go na. I love you. Love you. Thank you. Happy Mansari. Yeah, umalis na kayo. Wala akong pupuntahan. Kung gusto mo umalis ka doon. Aalis talaga ako. Akin na yung susi ng JC. Lagi mong gusto umalis. Lagi ko talagang gusto umalis. Kaya tayo lang doon. Yung aalis ka. Ano ba? Nagtabi na akong pera para sa'yo. Kaya na yung pera mo. Wala naman ako ibang pupuntahan. Sa'yo lang naman ako sasama. Wala akong pakialam kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, Vince. Basta ako may aalis na lang ako. Ayoko maano dito sa bahay. Stress na ako sa mga putak ng regalo na yan. Pwede sasama nga ako sa'yo. Wala naman ako pupuntahan eh. Sa'yo lang din ako sasama. Paano ka nga gano'n? Sinabihan ko nga na mag-withdraw ka, di ba? Mag-withdraw ka. Nag-withdraw nga ako. Ito. Kahapon! Di ba sabi mo kanina 40 lang yan nandyan? May limit nga per day yung labas ng pera. Hindi na ako aabot sa bangko kung gagawin ko. Pipila pa ako. Hindi, ibibigay ko nga sa'yo yung video. Pwede mo i-card yun. Tsaka jowa ko yung sa withdraw, mabilis lang naman po. Kaya ko pong bumalik agad. Kaya ko pong umalis ngayon, bumalik agad para mag-withdraw. Or mamaya sa mall, mag-withdraw ko, tsaka tayo maghiwalay. Kaya ko ibigay Huwag na sa'yo nga yung tayo pera. magkasama. Ayoko na nga magkasama nga tayo sa mall. Eh, sinong kasama mo? Ako! Kaya ko! Madudumog ka dun. Masasaktan ka ng tao. Wala ako, hindi kita mapoprotektahan. Eh, yung trabaho ko sa'yo, paprotektahan kita eh. Eh, siyempre ayokong ganun. O gusto mo, maghiwalay tayo. Kahit malayo lang ako, susunod ako sa'yo. Walang problema. Ang kulit mo.
Hindi ko masabi. Hindi ako mag-gets ni Vince. Gusto ko maghiwalay kami ng lakad. Gusto niya ako laging samahan. Paano ka sabihin na hindi mo ako pwedeng samahan kasi ikaw nga inabulot ko sa exchange gift sa Christmas party? Ang kulit. Alam mo, inaaway-away ko na lang siya. Naggaganon ako na parang walang patutunguhan. Ang hirap eh. Ang hirap mag-sekreto. Lalo na pag nasanay kayo lagi magkasama. Hindi lang din siya nasanay kasi lagi talaga kayo magkasama at choice namin yun. Ang hirap, babe. Paano ko itatago yun? Hindi na lang ako aalis. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Umalis ka na nga kung may gagawin ka pa. Ang kulit mo. Ayoko muna makasama ka. Wala akong Promise, ayoko muna. Ayoko muna kasama ka. Magpasama ka lang kahit kay Chongwin lang. May sarili nga silang lakad, hindi mo naiintindihan. Hindi nga tayo umaasa kay Labi tsaka kay Papi lagi magpasama. Kaya ko nga mag-drive, may lisensya nga ako. Okay, payat kay payat ka na lang. Para lang may taga-update Mag-vlog ka din daw sila. Hindi, inaantay ka nila. Pero may vlog talaga dapat sila. Nangiistorbo kasi ako eh. Okay lang yun, jowa. Hindi naman sila, naantay ka lang nila. Nag-aantatanong nga sila kung tutuloy ka pa daw ba ngayon eh. Kahit yun lang po, jowa. May pag-update lang ako, mag-aantay lang ako dito sa bahay. Hindi na talaga ako aalis. Sabi nilang ni Jowa maghiwalay kami sa mall para hindi magkaalaman kung sino yung nabunot. May ganito nga si Jowa. Ano tingnan mo, magkano sa kanila? Kasi sa kanila ito kawa. 39. Magkano po dito? 35,900. Magkano po? 35 Oh, 35 na. Anong Yung gusto mong pinakabago kulay? nila. Hindi siya sa kulay eh, sa pinakabago daw eh. Ano yun? Sa bagong air na po, ma'am. Kasi nga naman, pag bumili ka ng ganito, bibili ka pa ng ganyan. Tama? Hindi. Magkakasama talaga siya. Ito talaga yung set niya. Ay, yung baluma din yung violet na yan? Ito pa yung parehas lang din. Kaya lang ito kasi hindi na available. Ah, wala na pong stock niyan, hindi na available. So, ito lang talaga yung choices ko po sa mga Bali, bago. 3. Tatlo. Ito na lang po. Tapos yung ano po nito, yung plancha, ito yung may air, di ba? Wala po, ma'am. Hindi pa available dito sa atin. Yung air ulit? strip, yung plancha na may air, pwede sa wet. Oo, wala pa nun. Or dry pa lang. Magkano po kuya? 32,900. 32 rin to eh. Kukuha ka rin yan. May sample tayo naman. May ano pa sila, airplane mode, tatanggalin mo lang to. Hindi ko na kailangan ibenta Jowa sa akin. Bill mo. Ayun, ma'am. Tatanggal pa to. Gusto po ni Mami at ni Daddy na meron po silang regalo sa isa't isa ngayong Pasko. Kaya si Daddy, binilan si Mami ng plancha. Bayad yan siya. Sa may gusto, ako bayad. I do the shopping, I do the buying. I do the paying. Yan, so may kita po natin dito na kukulot po. Ito po sa mga effective po kayo mga gamit. Yan po, ito yung pinibenta po namin dito. Ito po napakaganda na pangkulot. Bakit? Ah, hindi. Bango. Alam mo yung bagong boss sa business. Bagong bukas ang business. Sa'yo pala to, ah? Enjoy na tayo. Ano? Grabe. Tagal kong pinangarap kong makabili ng balon. Ano po, Tito Vince? Nagugutom, hindi ko naman kakain yung bag eh. Kailangan ko pagkain, hindi bag eh. Ay, gugutom talaga. Gugutom na ako. Pili ka na isang pinaka-the best. Gusto ko yung violet. Anong pinaka? Sa'yo, violet. Kay Tyro niya yung gray. Ako. Hindi may black. Ay, may black. Opo, may black din po. Pwede ka mag-black. Ang galing mo, stock mo. Sakto nagugutom na ako, hindi kayo ako kung saan. Alien, no? Wala sir, ano ba? Madalas flowers Ako. Wait ko. O, diba? Kasi nga, jowa ko kami ananas Flores. Yes, Vince Flores. So kasi dito kami sa isa kong branch ng Las Flores. Ako naman, sayang tong ano. Sayang. Pwede ba itong paglagyan ng bonus na makaay? Lagyan nyo dito, kailangan ko yan. Para hindi na ako bibili ng mga pampamasko. Yung lalagay yung pera. Naging ampaw yan, mami Yes! Ano na? Saan mo yung nabili? Secret. Ano yan? Tawag dito, social yan. Dating laman yan, kutsara tinidor. Ito pa lang, 1K na. Ito na. Para pag nagbigay tayo ng mga bonus,
Nga pala, mahal sa rin din pala talaga. Cheers! Alam mo? Don't open your mouth, it's full, ha? Ayaw niya, ayaw mo. Nalungkot siya bigla na sinabi ko, ako nasasama sa'yo. Gusto niya si Kaya nasasama sa CR. Masaya din po talaga ako na may mga ganito kaming family bonding, kumakain kami sa labas. Di ko kasi ito na-experience dati. Okay, naniwag the father. O diba, nakakaloka sila. Todo lamon na, hindi pa nga nagdadasal. Salamat po. Balik na sa... Pero hindi ka nag-pray. Pampaganda talaga ng umaga si Dodong. Dong, 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 kitong, kitong. Ah! Grabe yung ice mo. Ha? Sobrang brown ng ice mo. Bula ka! Sinabi bulat eh. Kaya siya nagalit. Kaya siya nagalit. Nagalit na. Nagalit na. Nagalit na. Okay, sinabunutan muna ako doon. Dong! 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 Huwag kang magipaglaban, Dong! Saglit lang, Dong. Pusa ka talaga. Superman! 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 Ang aga-aga, nagising ako, galit ako kay Odi. Nagalit ako sa kanya. Kasi, alam mo yung nagising ako, walang pagkain, tapos pupunta ako ng banyo, walang toothpaste. Yung mga maliliit na bagay na yun, pakiramdam ko hindi kami naging partner nun sa isa't isa. Kasi ako yung pumaparte sa mga ibang bagay and I make sure to him na I am responsible sa mga ginagawa ko. Yet siya, hindi niya mga napapansin yung mga bagay na yun na ayoko nang intindihin yung mga bagay na yun. Kailangan, parte niya yun at umpisa pa lang sinabi ko sa kanya, ito yung parte mo na gagawin mo. Kung nagagawa ko yung mga bagay na to, dapat yung mga hindi ko na napapansin sa bahay, siya na dapat yung maasikaso nun. Ba't kasi, walang papakain dito? Huwag mo ako sundan. Huwag mo ako sundan. Diba? Ba't kasi hindi ka pinapakain to? Sinabi ko sa'yo, wala kang karapatan matulog ng buong oras. Buong oras? Oo. Wala kang karapatan matulog ng ng 10 oras. Uy, Dapat kailan- 6 hours to 8 Kailan ako hours lang natulog? ang tulog Kailan mo. ako natulog sa 10 oras? Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Wala naman nangyari ah. Wala nga nangyari, Odi. Ikaw yung babalik, ikaw pa yung saktan. Control kayo pagkain dyan. Hindi ako kakain. This is not about me being fucking hungry. Hindi to doon, Odi. Ang pinupunto ko sa araw-araw na ginawa ng Diyos, you have to what? To be fucking partner. Kailangan maging partner ka. Hindi lang ako yung nag-iisip ng mga dapat gawin dito sa bahay. Paglilipat. Dapat nagsimba ako ngayon pero hindi ako nakapagsimba. Tapos iintindihin ko pa kung ano yung upload mo. Sino magdadrive sa akin? I-drive ka sana kita Hindi kanina. na. Leche. Sinabi mo, mas gusto mo mag-alaga dito sa bahay kaysa Oh, hindi mo ka man lang nakapag-isip ng, babe, sasama ba ako sa'yo? Hindi mo iniisip yun. siyempre hindi mo na pwede iwanan si Happy mag-isa. Hindi, syempre, malamang. Ba't iiwanan mo isa? Tungaw ka? Tungaw ka ba? Oo, umiiyak yun pag umalis ako eh. Alam mo naman. Hindi, isama mo! Sama mo, pakatulog lang ng bata. O, hindi mo ba naiintindihan? Ha? Saan mo pagkain? Tamad ka? Naging tamad ka na. Marami kang bagay na pwede kang pakinabangan pero you don't, use your full use ng pagiging tao mo. Di ba sabi mo, gagawin mo na yung gagawin mo yung mga bagay na dapat mong gawin bago ka pumasok sa Saan? sa rehab. Pero kung ang ginagawa mo matulog, manood ng taba ng mga bobo. Ha? Kung ano-ano nang pinanonood mo, nakakapaglaro ka pa, nakakapag-sauna ka pa, tang ina, kahit 10 oras ka pa dyan sa sauna. Huwag mo akong hawakan ng ganun, nakakababoy ka. Gano'n na no? Huwag mo akong ganyanin, sinabi ko na sa'yo. Baboy ba yan? Ganyan? Nabababuyan na ako eh. Bakit? Huwag mo akong hawakan eh. Yung kaldereta gagawin natin. Gano'n naman kasi kami lagi ni Odi. Pag nagagalit ako o nagagalit siya, lagi na lang nadadaan sa tawanan.
Kasi natatawa siya kung paano ako magalit kapag maraming beses din na natatawa ako sa kanya. Kaya patawa-tawa siya sa akin. Hindi na lang lagi natutuloy yung diskusyon namin na seryosong usap. Kasi pagtatawa na lang namin, hayaan mo na, hindi ka na, maging masaya na lang tayo, Papa. Minsan kailangan mo talagang i-address na yung problema eh. Kasi oh my God, 5 years? Hindi pwede magtagal na to ng ganito. Kaya hindi na pwedeng tawanan lang. Pahinga ka muna. Pahinga ka muna sa inyo. Uwi ka na sa mama mo muna. Ayoko maramdaman mong ganitong Ay, ka. nako. Ayoko maramdaman mong iniiwan kita o Matagal mo na akong iniwan, Odi. Hindi The moment na hindi ka tumutulong sa akin sa bayarin, iniwan mo na ako nun. Tama na, tama na. Huwag ka na po magalit. Kilos po tayo. Magkaroon tayo maraming pera. Magkakaroon tayo ng maraming pera kung hindi ka batugan. Ilang beses kitang sinabihan, huwag ka muna manood ng mga rap battle, pero anong ginagawa mo? Nanonood ka. Hindi Naglalaro ka sa cellphone mo, nagsasahod na ka. Hindi naman ako. Pag ginawa mo isa sa mga yan, huwag na tayo mag-usap. Huwag mo kong yakapin ng ganyan. Ayoko nang niyayakap ako dahil gusto lang akong patahimikin. Gago, wag ka punto kayo. Huwag mo kong ayoko nga aray. Nasasaktan ako. Hindi ako makahinga, oh. Naging okay kami ni Papa Odi after nun kasi si Odi sabi ko sa kanya, hindi naman kabawasan sa pagiging lalaki niya o hindi naman nabawasan yung mga magagandang nagawa ng isang lalaki. Ito kasi nami-misinterpret madalas ng iba eh. Pag pinagalitan ka sa pangit mong trait or sinita ka sa not so okay mong parte ng pagkatao mo, nabubura na yung magaganda about you. No. Sinabi ko sa kanya na okay siya bilang Papa Odi, okay siya bilang kaibigan or kung ano man yung role niya sa ibang bagay. Pero yung pagiging responsable bilang partner sa akin, yung lambing and everything lagi naman nandun eh. Yun yung nagkukulang siya. And I think sa lahat ng mga relationships, kailangan pag-usapan kung ano yung kakulangan ng isa't isa para magawa ng paraan. Para hindi ka na lang bigla-biglang sasabog, nasasabi mo na talaga na pagod ka na. Nakakapagod maging nanay sa'yo. Parang ganun. Kung ano yung kinukwento mong lack na hindi mo nakuha sa family mo, ganun din naman ako and everything. Kaso nga lang, napagod ako maging nanay niya. Sabi ko sa kanya, paano kami magkakaroon ng bubuo ng pamilya kung siya yung anak ko. Kailangan namin maging mag-partner para pag bumuo kami, ready na siya. Yung ganun talaga. Pero ayun, nadaanan naman ako sa lambing, sa pangako na sabi niya sa akin, oo nga naman no, wala naman siyang pakialam kahit ano sabihin ng mga tao sa kanya. Ang importante kung ano yung maging tingin ko sa kanya. Kaya sabi ko sa kanya, ipapamukha ko talaga sa'yo na batugan ka. And you should wake up, stand, be a man. Bakit nga? Peke na nga lang yung yakap mo. Bakit pa? Gusto ko po makatulong sa'yo. Makatulong sa akin, Odi. Di ba kanina nga, iniisip mo yung sasabihin sa'yo ng pamangkin mo, nababastos ka dahil ganito ako, sasabihin ng ibang tao, pero hindi mo iniisip na dapat yung sasabihin ko yung pinaka-importante. Husgahan ka ng mga tao, batugang ka. Ano naman? Tama po yung sinabi mo. Wala naman akong pake sa ibang tao sa mga sasabihin nila. Gusto ko lang po yung hindi tayo mag-aaway tapos wala ka po masasabi sa akin. Kaya po, tutulungan. Wala akong masasabi sa'yo, babe, kung unang-una ang gagawin mo, ayusin yung tulog natin dito sa bahay. Intindihin mo yung mga bagay na hindi ko iniintindi. Tulad ng pagkain dito sa bahay, oras dito sa bahay. Kung ako sa tingin mo yung nakakagawa ng dito, nakakapagtrabaho na mas doble kaysa sa'yo, dapat inaayos mo yung tulog ko at kain ko. Pero hindi. Wala akong ibang nakikita sa'yo. Mas may oras ka pa sa sauna, mas may oras ka pang maglaro ng parang Candy Crush at saka manood ng kung ano man rap battle game ang pinanonood mo. Hindi, wala silang pakialam lahat sa'yo. Wala. Manulak? Baby, masakit ka manulak. Ang pera sa Hindi, wag mo akong ayoko ng ganyang niyayakap ako ng hindi totoo. Naintindihan mo ba? Baby, ano man totoong mayakap sa'yo? Sige, unahin natin, ayusin yung tulog natin. Hindi tayo matutulog mo na to, okay? Mamayang gabi na ulit. Tapos asikasuhin ko lahat ng kailangan asikasuhin today. Sa tingin mo ba hindi nakakahiya sa akin na maramdaman ko bilang babae dahil chubby ako? Maramdaman ko na na para akong ginaganyan yan. Syempre mataba na. Ang silbi na lang yan, hindi na yan nagpa-function sa kama. Ang silbi na lang yan, tagabayad ng bills. Ano ba bang silbi ko sa'yo? Anong silbi mo sa akin? Tagahimas.
Hindi pwede. Ayoko ng ganun. Kasi someone out there will take care of me, Odi. Believe me. Ayoko ng ganito, Odi. Ayoko ng ganito. Napapagod na ako bilang babae. Sobrang napapagod na ako. Tapos mawawala ka pa ng ilang buwan. Paulit-ulit kong sasabihin sa'yo. Huwag ka magagalit kapag iniwan kita. May iwanan kita kapag hindi ka nag-grow. Kasi baka sa ibang babae mag-grow ka. Sa akin hindi. Ayokong alisin yun sa'yo. May growth ka. Kung sa iba, sige. Okay lang, magiging masaya ako sa'yo ng malayo. Para sa'yo. Magiging masaya ako para sa'yo. Kahit malayo ako nakatingin sa'yo. Tama na yung usapang ganyan. Babawi tayo, okay? Let's work. Tayo? Hindi ko kailangan bumawi. Sobra-sobra ako sa'yo. Ako pala, babawi pala ako. Let's work it out, okay? Sorry na. Ayoko mag-aksaya kami ng panahon, tumatanda kami. Kailangan na namin iset yung mga priorities namin sa buhay. Lahat ng mga magiging desisyon namin simula ngayon, kailangan may purpose. Merong pinaglalaanan at dapat masaya ka at gagawin mo yun para sa sarili mo. Kasi bakit ka pa mananatili sa isang relasyon kung hindi ka naman masaya or hindi ka naman satisfied, di ba? Might as well, huwag kayong mag-aaksaya ng panahon. Pwede niyong pag-usapan. Kaya pinag-uusapan namin na, okay, we're gonna work things out. Kakayanin pa, pero wag nang mag-aaksaya ng oras. Sila Mami, sauna ang bandi nila ni Ate Paye. While kami naman ni Mami Kat nagkaka-karaoke. Hey. Telling me that you blow my mind. Set up my whole body. Make me sweat. Make me lose my breath. Ay, bahay na lang to! Sa totoo lang, bilang nanay ni Teronia, talagang inaraw-araw ko talaga yung tatay niya na tawagan, kamustahin, i-message, i-video call. Nabigyan niyo ng oras si Teronia. Kasi nga bata yan, hindi niya maiintindihan na busy kayo sa trabaho. Pinangakuan niyo na hindi niyo iiwanan. Of course, we understand, may sarili tayong family, bumukod kayo. Pero pinangakuan niyo rin ng weekly yung dadalawin na para wala nagbabago. Wala man lang, ano kailangan sa school? May program pa sa school? Andaling i-message si Vince, andaling i-message ako. Hindi na sunod yung mga usapan na weekly magkikita or every other week, nadalhin dito yung kapatid ni Teronia para makapagkita sila. Kasi naniniwala talaga ako na maging connection nila si Ina. Paulit-ulit ko itong ina-explain. Kasi nga sobrang mahal ni Teronia si Ina. Pero wala eh. Ang dahilan kasi ganito. Kasi ganyan. Which is, ayoko na lang ikwento pero sa 24/7 na meron ka sa isang linggo, imposibleng hindi ka makapagbigay ng oras sa anak mo. At yun ang lagi sinasabi sa akin ni Teronia. Wala siyang oras sa akin, wala siyang effort sa akin, Mami. Anak kasi malayo siya eh. Explain na naman ako. Eh bakit niya mo piniling maging malayo? Napapagod ako, promise. Na-drain ako. Nauubos na ako ng explanation kay Teronia. Ginagawa ko yung trabaho na mag-explain kay Teronia bilang nanay pero hindi ginagawa nung tata yung dapat na ginagawa niya para sa anak niya. Alam niyo, napapagod ako, na-stress ako. Iwawalwal ko to. Nagiya si Mami gumimix sa amin ng Team Kipay. So, syempre, gusto rin namin yan. Kaya tara, punta tayo sa Mitchell's Bar sa Timog. Hindi siya solusyon. Pero sabi nga ni Jowa, ano ba naman yung isang gabi lang? Diba? Kalimutan muna. Huwag munang isipin. Ang break time muna. Sumat ka muna. I'm a mess, 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 mess. I'm a mess, 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 mess. I'm a mess, 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 mess. Hindi talaga ako marunong mag-billiards.
Nag-enjoy talaga kami ni Jowa na kasama ang Team Kepay. Biglang dumating si Tonet, tapos nagkayayaan din kami lumipat sa ibang bar. Anthony! Ariel! Welcome here. Welcome there. Awesome! I'm in a mess, 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 mess. I'm in a mess, 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 mess. I'm in a mess, 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 mess. I'm in a mess, 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 mess. Andun na lang ako, guys. Hindi na ako uminom. Kasi wasak na talaga si Jowa at wasak na rin yung dalawa kong kasama. Ganun kasi ako eh. May concern ako sa mga tao sa paligid kong nagiinom. Pag napapansin kong something sumasagad na sa kanyang limit, eh ako na yung nagko-control para may isang normal. Sipin nyo kasi kung sino-sino na yung pinapasat niya. Akala mo lahat doon ay tropa niya na. Lahat ng dadaan, lahat ng ganito, lahat ng ganyan, pasat siya ng pasat. Doon may mga kakilala naman kami nung gabi na yun sa bar, chikahan sila, kwentuhan. Eh ako, tamang steady lang. Steady lang sa Gedli. Di talaga ako pwedeng uminom sa ibang lugar. Di ko alam yung limit ko. Bagsak na talaga ako. Hindi ko alam. Si Paye talaga ang totoong kinaladkad ng QC. Umaga na. Paglabas ng gimikan, si Paye, binaka-wheelchair na. Ito, natawa ako. Pagtingin ko, ala, nangyari? Naka-wheelchair na si bakla. Inumaga na, guys. Umaga na. Grabe ako inalagaan ito, Net. Mami, Grabe. alam, sabi ko sa'yo, di pa ako lasing. Hindi ka ba lasing? Kasi paano nag-inom na ako sa bar nyo? Kaya nalasing na ako. Thank you po kay Mami Oni sa pag-support sa bar. Oo, Mami, kang sige parang na. ano. Oo, sandali po. Nilalagay na ako dito. Hoy, nakita ko binas ka nila. Naggagano ka. Wala namang Mami, eto wala kasi. ka namang pants. Taka ka, di ka famous. Mami, eto kasi Diba? yun. Pumunta kami sa Hong Kong, Mami. Lahat ng tao sa Hong Kong, Hong Kongese. O sino Oh. makakakilala Eh, sa'yo? may karagay. Hindi, nag-ano lang ako. Hi, Mama! Kunyari. Joke lang kunyari. Pero wala Oh, namang tapos- mapapansin sa'yo. Pero- Nag-ayos ito rin. Okay Isa lang. broke. Wala. Mami, friendly ako. Merry Christmas. Mami, si Paye, sobrang lasing. Nilasing kami. Tito Tapos Ben, lasing sobrang sa amin. okay ka po. Ngayon, December. Hoy, pumunta sa amin si Baby Mature ha. Mami, mamamas
Pasko kami, tandaan mo Kaya yun, nga, ha? kaya nga. Tingnan si Sabi niya na kay Mama, malamal ko siya, ha? Siya talaga yung naglalab. Opo, wala na. Ano pa mas love na? Mami, bakit di mo ako love? Para mas love na kasama sa kay Mama. Nagpa-BBL ako dahil kay Mami Oni. Oh. Nagpa-lip Oh, fillers ako dahil Para kay Mami mas- Oni. Para mas love na kita sa kay Mama. Kasi siya walang time sa Deserve akin. ko talaga. Thank you, baby. Thank you po sa time. Mami Oni, sobrang thank you po, sa time. promise. Ang daldal nilang lahat guys, hindi kami makaalis dun sa parking. Kay Tonet, kay Wamos, sobrang thank you kasi sobrang nag-enjoy ako nung gabing yun kahit wala si Wamos. Yung pagtanggap niyo sa amin sa Meteors Bar, sobrang happy na ako doon na nakapag-enjoy ako ng gabing yun. Kasi nga, nalulunod ako. Hindi ko na alam kung saan ko pahugutin yung excuses na ibibigay ko kay Tyronia. Na puro excuses lang din yung binibigay kasi sa amin. Kaya thank you sa time. Kahit alam kong busy kayo, sa oras na ibinibigay niyo sa akin kasi nakinig sila sa drama ko. Tumalon kami, sumayaw kami, syumat kami, nag-uusap kami ng walang kwenta. Parang walang problema. Kaya thank you sa family nyo, kay Wamos siya, kay Tonet. Grabe, sobrang mahal na mahal ko kayo sa pagbigay ng oras sa akin. Sabi ko nga din sa kanila, actually ito yung message ko dun sa kanila eh. Kung may nasabi man ako, may nagawa ba ako, nung lasing ako, ang kulit ko, pasensya na. Kung na-offend ko man kayo, sabi nila wala naman, pero basta love na love ko kayo. At alam nyo ba guys, lagi sila lang nanonood every Saturday talaga ng episode ng Toro Family. Sinika nila sa akin at sobrang saya ko. Thank you talaga. Pag si Jowa nag-inom, kinabukasan malalaking hangover niya. As in yung isang buong araw, tapon. Wala siyang gagawin kundi humiga. Magreklamong masakit yung ulo niya. Gusto niyang kumain, ganun lang siya. At hindi pa doon natapos yun. Sila Tonet, sumugod sa bahay, kumatok. Actually, tumawag muna siya. Tapos sabi niya, nandyan na siya sa labas ng bahay. At itinuloy nila ang pag-inom sa bahay ni Mama Marie. Mama Marie, kaya kami sumunod. Gusto ko maging safe si Mami Oni, at saka si Tito Bin, si Paye, at si Kiana. Bakit nag-away si ano? Nag-away si Kiana at saka Paye. Paglabas namin ni Paye sa CR, ang tagal namin ng chismisan. Gusto niya daw, ganito. Sabi ko, Naniniwala ka sa kanya. Sabi ko, wag kang sumuko kasi ako. sabi ko, Mama Maria, ako dati, sobrang gusto ko nang i-delete yung YouTube, yung Facebook ko, ganito, binabash ako ng tao. Pero kinaya ko. Sabi ko, kaya mo rin yun. Sabi ko si Mami Oni nga, tignan mo, kaya talaga. Pero when it comes to Paye talaga, sabi niya, hindi, may kausap talaga siyang babae. Oo. Na maganda yung suso, maganda yung katawan. Tinasok niya. Mama Maria, ito Marie. lang ha. Sabay kami ni Paye nag-CR. Pagbukas, may babae. Tapos kinausap lang ni Kiana, sabi, saglit lang kasi nag-CR pa kami. Sabi ni Paye, nagsiselos ako. Ganun. Mama, kaya kami nandito kasi po, sinundan ko sinundan si niya sila, Mami Tony. Oni. Oo. Sabi niya kasi, parang hindi na po kaya ni Tito Beans. So, sabi ko, sige po, pangit naman yung hype na to. Sabi, mabait ang gago. And then, love ko yung kapatid ko kahit binabash siya dahil pinapatago niya ako. Pero sobrang na-appreciate ko si Mami Oni kasi sabi ko sa kanya simula una hanggang dulo, sobrang solid ng content nyo, ng vlog nyo. Si Papa Odi nawawala. Sabi ni Mama, Adi, tumahimik ka! Subaybay ako doon. Kasi lahat nasusubaybayan ko kasi sabi nga nila, ginaya ko doon si Mami Oni. Oo naman, ginaya ko talaga yung puwet. Diba? Ang ganda. Kaya pa nag-first. Doc Yapi, thank you so much. Yes. Walang Doc Yapi kung walang Emma Baby. May puto ko tikas pa rin. Hindi ko naintindihan yung sinabi ko. Nangyari kay Boba noon, pinaliwanag sa akin ng doktor kung ano yung naging sakit ni Boba. Ipinakita niya sa akin sa video, gano'n, sa Petling Veterinary Hospital. Nagpapasalamat ako sa kanila. Nagkaroon si Boba una ng megacolon hanggang sa na-treat na yon, tumaba siya. And then, mahaba kasi daw yung intestine ni Boba na naging sacs, naging medyas, parang kinakain yung isa't isa. So, kailangan na daw putulin yun. Tapos, idudugtong na lang. Bago operahan si Boba, kinausap kami. Dumalaw pa kami ng Tyronia. Sabi ko, Boba, pero may binilong ako sa kanya nun. Sabi ni Tyronia sa kanya, Boba, uuwi tayo, magpagaling ka. Umiyak si Tyronia. Tapos ako naman sabi ko sa kanya, anak,
Ayaw kitang pahirapan. Kung hindi mo na kaya, sasabihin mo lang, mararamdaman ko naman yun. Mahal na mahal kita, yun lang ang sinabi ko. Pagkatapos nun, sinabi ko rin sa mga doctors kung ano po sa tingin nyo po ang dapat gawin. Ang tamang gawin po sa time po na yun, itinitiwala ko po sa inyo ng buong puso, ang panganay ko. At ginawa naman po nila yung best nila. Nung nakalabas na po si Boba, natapos na po yung operation, tumawag po sila. Kasi send po sila ng picture na umiiyak si Boba. Siyempre po, in-paid siya, wala nang anesthesia. So, pagkapunta ko doon, kami lang talaga, tsaka si Mikay. So, kinamusta muna namin si Boba. Alam mo yung dagdala kami ng unan para maramdaman naman niya na comfortable siya. Kasi nasa ICU nung time na yun si Boba eh. Talagang pinagbigyan din nila kami na i-ano namin si Boba. I-pamper namin siya. I-baby girl namin siya. Paramdam namin sa kanya yung ano, na nandito kami. Pinatong niya yung mukha niya sa mga kamay namin. Isa-isa kaming nagkamot-kamot sa kanya. Nakakatulog siya. Naging ano na siya, loose na siya na nakahiga na siya ng komportable siya. Kasi nung una talagang in pain lang talaga siya. Nakabaloktot lang talaga siya. So after nun, pagkarating namin ng bahay, may tumawag kay Rina, sabi niya, si Boba daw nire-revive na. Hindi na ako nag-isip kung maripas na ako ng takbo. Tinawagan ko na si Tyronia na papasok pa ng school, tapos tumakbo na kami sa Petlink. Nararamdaman ko na, nasa biyahe pa lang kami na baka nga, posibleng wala na si Boba. Nagpapakatatag ako hanggang sa nakita ko na si Boba. Yun nga, binigay na lang niya yung huling lambing niya. Ang sakit mawala ng anak na sa iba, aso lang yan. Natatawa nga rin ako sa sarili ko bakit ako na-inlove sa aso. Dati, takot na takot ako sa aso. Ayoko ng aso. Pero si Boba yung nag-break nun. Gusto ko lang din magpasalamat itong oportunidad na to. Nandito ako. Sabihin sa mga nagbigay sa akin kay Boba. Pinaglaban ko kasi si Boba sa akin eh. Sa mga dati kong naging kaibigan, dahil sa inyo, nagkaroon ako ng pagkakataon mahalin si Boba. Binigay niyo na talaga sa akin. Naramdaman ko sa kanya wala akong kaagaw. Siya talaga yung buong akin. Kaya masakit nung nawala si Boba. Tapos hanggang ngayon, pinipilit kong hindi maiyak kasi hinihika ako eh. Hanggang sa huling hininga ni Boba, hindi niya ako pinahirapan. Iniisip ko na lang na kinuha niya yung sakit ko. Nililigtas niya ako sa mas mga bigger pain na mararamdaman ko. At least ngayon, tumatakbo na sila ni Blackberry sa langit ng mga iba pa naming fur babies na malaya nang nakakatakbo, no pain. Wala nang nagbabawal sa kanila. Alam ko hindi na magiging ganun kasaya yung buhay ko. Pero meron pa namang ibang ipaibidog sa pamilya. At may plano si Lord. Sa totoo lang yun yung pinakakinakatakutan ko na feeling yung hindi ko sila makitang salubungin ako. Pero gaya nga ng sinabi ni Tony, hindi nila deserve na mas sila yung iwanan. Kasi ang mga aso sa sobrang pagbibigay nila ng unconditional love, mas deserve nila na tayo yung iwan nila. Kaya, tatanggapin ko na lang yun. Kaya, habang meron pa kayong panahon, oras na pwedeng ilaan sa mga mahal nyo sa buhay, and of course, syempre sa mga fur babies ninyo, bigyan nyo ng oras at panahon kung pwedeng hindi ka maglaro sa cellphone, makipaglaro kayo sa kanila kasi hindi nyo alam kung kailan sila babawiin sa atin ng Panginoon. And kung kailan nila din tayo iiwanan. Kung kailan sila magkakasakit, kung kailan sila magpapaalam. Kaya bigyan po natin sila ng quality time kasi ang buhay nila, iniikot lang nila yan sa atin. And yun yung mga bagay na mamimiss mo kapag wala sila. Pag umalis sila, yung salubong and yung lambing nila sa'yo. Kapag malungkot ka, sila rin yung nagpapawi ng pain. Kaya yun lang, bigyan sila ng oras, pagmamahal, attention na deserve nila. Today naman ay Christmas party namin sa Fab or Fowler and Beauty. Silent night, I only have one wish for the shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're ice skating round the tree in Central Park. Kiss them under the mistletoe. Oh, I want a Christmas kind of spark. Santa Claus, do
you know Cupid sent his arrow straight to my heart, a waterfall. In love this Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Turtle doves and all my favorite things come in sets up too. So does love. Send me someone I can talk to. We'll share stories of our childhood memories of Christmas past. Chestnuts on an open fire and another log to make it last. We'll build Frosty the Snowman and dance along with the Christmas band, and then we'll frolic like two old lovebirds walking around a winter wonderland. Ayan. And to start our program, we will hear a very motivational, inspirational, lahat ng may na message from our President, Miss Marie. Maiksi ang buhay, gawin niyo kung ano makakapagpasaya sa inyo. And just make sure na... Ano naman yun? Kasama din yun. So, kung gusto niyo magstay dito, just make sure din na gusto niyo yung ginagawa niyo. Kasi mahirap mag-grow kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo. Yun na. Ilang araw na po talaga ako hindi makatulog kasi sobrang excited na po talaga ako sa Christmas party. To proceed with our program, mag-games na tayo agad-agad. Lahat po dito kasali. As in lahat. 10, 9, 8, ay, sure naman yan, sir. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, sige, tignan natin, sir. 10, 9, 8. Okay, let's go. Let's see. Yes! Oh, bigyan ng emoji yan. Nagla-live selling to eh. Ayan, CEO mismo yung nag-ayos. Grabe, feeling ko makukuha mo ito, Bunso. Okay, go. Let's go. 9, 8, 7, 6, 5. Sorry, balik mo! 4. Wala na. Wala final answer? Timer starts now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Pagka-cleansing balm, wet drinks at cleansing mo. Sige ka, baby. Okay, bigyan ng Muji yan. Perfume, yes. 10. 9. Oh my God! 8. 6. 1. Last second, pinagpalit-palit dito. Okay lang, nasa akin ang CEO nyo eh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tignan natin. Mabibigyan ng 9.
buntis, lagi may bumabakit sa'yo. Ano? 10, 9, Tingnan mo. ando na eh. Magpipila-pila lang. Sayang. Ang dami na tulong-tulong. Oh my God! Ang hirap. Okay na. Okay na Game po. na. Walang clue? Timer Okay, starts yan. now. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. CEO talaga. May connection sa palaro mo, panalo mo, regalo mo. Ayan. Okay, lights, camera, action! Dito. Ang sakal ng mukha niyo tumugtog sa pagpahay namin. Mas makapal yung mukha mo. Dahil nakuha niyo pa kami pa-demanda ka. Lalo... Okay, ulit po ba? Ulit po ba? Okay, ulit. Action! Pumunta ka, hindi ko kabisado. Ang kapal ng mukha niyo pumunta pa tumugtog sa pagpahay. Mas makapal yung mukha niyo dahil nakuha niya pa kami ipademanda sa kabila ng pag-aagrabyado niyo sa pamilya namin. O, diba kabisado na? Pang agrado? Alam nyo na si Marisa ang nag-aagrado sa akin. Alam nyo na Lucy. Puta kayo. CEO yun, grabe yun ah! Talaga bang may lakas ka ng loob na gawin to ha? Pagkatapos mo ipapatay si Jay! Kagalit. Oo, dinimanda kita pero wala akong kinalaman. O, ito naman. Kailangan ba ang maangal pa? Nagawa mo ipapatay si Jay noon? Hindi existing na pagsisisi. Hindi ko makita sa'yo. Grabe! Ang nabutot ko ay... Nabunot ko po si Darling! Darling na darling lang. Kaya nabunot ko ay si Sarah. Wow! Si Editor! Nabunot ka po laruan. Si Mama Marie. Ate, sobrang ganda yan. Sobrang angas yan. Hanggang kanino? Ako ay nakabunot sa akin last year. Sir Jaja! Jaja! Ang akin na lang. Exchange gift tayo malala. Ang nabunot ko, pinakaputi si Mickey. Papa Odi. Ang nabunot ni Papa Odi ay si... Chong! Nanay niya. Thank you, Chong! Nabunot ay si... Hala, pangasid ko to. Hey, thank you. So yung nabunot ko is Doc Arlo. Ang nabunot ko ay si Sir Ben. Sir Sana mag-aaral niya. Sir Nabunot ko ay si Miss Lay. Tulad ng sinabi ko kanina, parehas lang. Sobrang grateful ako. Sobrang grateful ako kasi nakikita ko sa pub, grabe yung suporta sa CEO kahit hindi ako physical nandito. And again, sobrang grateful ako sa mga tao behind it kasi hindi talaga siya gagalaw. Actually, hindi siya magsusurvive. Sa taas ng competition ngayon ng skincare. So maraming salamat galing sa heart ko, kahit sa mga minsan na pumunta dito like sila Miss G and yung mga na-extend natin, yung sipag natin mag-tap, mag-effort. Grateful ako sobra. Again, maraming salamat sa lahat ng effort nyo at saka sa support. And nag-enjoy ako today.
Yes. Grabe, sobrang excited na po kasi Christmas party na po ngayon ng Toro family sa bahay. Siyempre, for the luto na naman ng mama mo. Alam mo naman, nagpapasko na at yung vibe, it's giving masipag. Kahit dapat naka-bed rest. Pagdating talaga sa mga luto-lutuan, nako, maasahan nyo talaga ako. Kaya ayan, for the cooking mama, ang aga pa lang kumikilos na. Okay. Wait lang. Message. Migay. Dito ka. Migay, basa mo sa kanya. Ano yung na-receive mong message? Ano yung siya na message? Close. Okay, upload mo naman. Sino pinakamalapit? Group. Parang ang hirap. Parang takaw mo lang, parang mali-mali ang sabi. Ang dumating sa akin, ito. Parang tama rin ako. Ay, ayun! Sino mas malapit? Kami po. Hindi, ang una ang nanalo ay ang Team 1. Ilan kayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanalo kayo ng 7,000 pesos. Asan na team 1? Winner! Yay! Okay, dahil dyan, pupunta na tayo sa ating game 2. Ako nanalo, may 1K. Ito mauna, yung pang 7 level. Okay, game 1, 2, 3, tignan nyo kung sino makakagawa. Winner! 3, 2, 1,
Tulak mo! Okay lang na pinay ka. Winner! Bigyan mo dito mo. Bigyan mo. Okay, let's go. In 3, 2, 1, focus. Nabunot ni Dodong. Nabunot ni Dodong. Daddy niya. Daddy! Oh my God. Ano daddy niya? Pwede yun. Unbox mo. Mas worth it daw po kasi yung sabi nila. Alam mo ulit! Uy! Thank you! Kasi ang nakalagay sa wishlist niya, Travis Scott na sapatos at saka makapal na gold. Eh, yung Travis Scott na sapatos, isang apak mo lang ang baba na ng value. Thank you, Mami ka. Mami talaga kayo, pati kayo pakasal. Ang nabunot ko ay si Ika. Ika lasing ka ba? Ayun na siya. Thank you, Joe. Pakita mo naman. Hindi na lagi sila siya lagi makakakita. Sa amin din, Ika. Dalawa na gamit ni Chow. Thank you, Mami God. Kasi kulang eh. Thank you, Mommy God. Ang nabunot ko sarili ko. Ang nabunod ko. Ay, feeling mo sapatos yan. Parehas tayo. Thank you. Taray, may learning shoes na siya. Makakapag-jogging na kayo ni Tomboy. Yes! Ang nabunot ko po, si Tanyona. Oh, sa'yo tayo nyo. Nakita na lang agad kasi picture pag kaya saya niya. Oh my gosh, Re. Gusto niya mo din yan, di ba? Ba't pandura? Pandura. Thank you. Pero mamaya magkawin yan. Nabunot ko si Mami.
Ako nabunot Yes! Ikaw nabunot ko! Langit mo naman. Baka hindi ko to gusto ah. Mami, gusto mo yan! Hindi ko gusto. OMG! Kaya pala! Ano sabihin mo Yung ah? sinasabi niya sa cloud, something. Meron akong TV guys! Ay, wala na naman sa TV. Anak, kaya pala sabi ko wala na. OMG. Wala na, Mami. Anak, pang geng-geng natin to. Hey. Thank you po, I love you. Ang nabunot ko, kaya ako siya pinila ng ganito kasi never pa akong nakakapagregalo sa kanya. As in, never pa talaga. So, sobrang happy ko na nabunot ko siya. Jowa. Ikaw nabunot ko, Jowa. Sorry guys, branded. Never pa kasi kita na regaluhan. Worth 10K lang yan kasi sa marketplace na yun siya. Oh my gosh. Kaya nagulat ako na pinicturean mo siya nung time na yun kasi Oh my gosh. nabili ko talaga siya. Louis Vuitton! Thank you, Jowa. I love you. I love you. Alam ko, nagulat ka. Happy ka, no? Yes, sobra. Sobra. Kasi gusto mo yan eh. Gusto ko talaga tong bag na to. Hindi ko talaga in-expect na ako yung nabunot ni Jowa. Pero may mga times na nag-50-50 ako pag nag-uusap kami. Pero mas lumalamang pa rin yung pakiramdam na, oo, hindi ako yung nabunot nito. Kasi napaniwala niya akong scarf. Yung binili niya sa LV. Sobrang saya ko sa bag ko, guys. Best gift ever. Para sa akin, ha. So far. Kasi baka magregalo pa siya ng bag next time. Jowa, may next time pa. Sobrang pangarap ko kasi talaga yung bag na yan. Thank you, Jowa. Ang nabunot ko, actually guys, itong nabunot ko, pinagdasal ko talaga na mabunot ko siya. Kasi gusto ko sana mabigyan siya ng magandang sapatos ngayong Pasko, pero hindi ko pa kinaya. Pero soon, mabibigyan ko din siya ng magandang klase ng sapatos. Kasi itong babae na to, sobrang special para sa akin. Inabunot ko rin kahapon si Mikmi. Hindi, bagay sa'yo yan. Kasi ganyan yung mga color na bagay kay Mikmi. Itim? Gusto mo yan. Uy, ang ganda! Yan. Thank you, Tito Vince. Welcome. Ang nabunot ko, si Ate Marie. Kaya ayaw ko sumama sa'yo na nakaraan eh. Ay, Papa, mukhang ikaw gagawin. Nasa wishlist mo eh. Ay, oo. Ay, totoo. Nasa wishlist ko to. Salamat, Pinoy. Marami akong pamalit na bra. Dagdag sa panty ko. Salamat. Kasi ito yung nakalagay talaga sa wishlist ko eh. Panty at bra sa ano, at saka nakumpleto mo. I love you, thank you. Parang piling ko regalo natin mali gift wrap din. Pakihawak yung camera ni Jansky. Ay, oh my God! Ano ba? Aliw. Ayan. Hindi pala sila! Diyan ka lang, bay muna. Oh. Later. Baby, boy. Wait lang ha. Parang kayo na yan ah. Parang kayo na yan, tiya. Kabuhay showcase siya ito ha. Kaya ako binili yan kay Bay kasi magpapagraduate ako ng college. Hindi. Yung mga nasa ibang sambay. Ay! Brief. Brief. Sakto, kailangan mo. Puro magagandang klase ng brief yan. So ano mo rin ba? Tapos, Kasha ba? binilang ko siya ng maraming t-shirt. Yun, 3XL. Kaya pala. 5 v-neck. Wala na akong leg eh. Tignan mo yung isa. Tignan mo yung isa. At yan, white. 5 round neck. Dami ah. Ate, nasa wishes na ba yan? Nabilig talaga, round neck. Wish list niya XXL. Triple XL. Puro medyas. Charcoal yan, Bay. Bye! Alam mo kung bakit yan ang niregalo sa inyo, Ate Marie? Aamin namin, kasama ka kay Odi. Di ba pinili si Odi ng Ken? Uniform yun ni Odi, maganda. Kasama ka na. Uniform yan. Nabunot ko si ano. Bimo. Itong Ay,
ng gatas ng anak mo. Walang gatas! Tama ka dito. Tama ka. Guys, ang mahal na kong magkaanak ngayon. Napakalaking bagay. Thank you so much. Bye! Hindi na ako bibili. Ayoko talagang mabunot to, pero wala na akong magagawa. Sige, Ana. Dress. Napkin talaga yan. Wow. Napkin talaga yan. Ayaw ba? Plastic. T-shirt, thank you. Ayaw daw niya mabulot pero ang dami binigay. Bawal man tayo. Siyempre. Brother Elo. Thank you, ate. Master namin, tapos nabulot ang ate kay Choco. Oh my God! Nabunot ko. Siyempre nabunot ako ni ate. Nabunot ko rin sa ate. Uy, plus one ka sa akin. Yay! Pagdawin ka na, plus 1 ka na. Thank you so much! Ano yan? Maternity pillow para pag natutulog ako may ganun-ganun. Siyempre, taon-taon sa buntis. Mga pangmatagalang gamit to, Narby. Thank you! Si Happy, si Happy. Ang nabunot ni Boogie Girl. Ay, si Boogie Papa. Si Boogie Girl! Si Boogie Girl! Let's Open the gift for Papa Happy. Look! That is your gift for Papa. What's that, Papa? Mga salon pass. Hindi na ako maghahanap. Araw-araw ako meron. Yung reaction niya, oh my God, kailangan. Kailangan. Mas malaki. Mas malaki naman. Yes. Mas malaki sa salon pass. Ito yung beauty. Baka hindi kasi ito yung tong ano ah. Ayan po. Balat test. Yung isa din, Papa. Mga tayo kayo talaga, Papi. Paham-tinipid nyo ah. Ay, hindi. Siyempre, oh. Thank you. Sobrang makalit eh. Sinama niyo yung papasahin sa ano. Sa gato. Ay, taray. May salamat sa mga sapatos. Ay, wow. Ang ganda. Favorite color mo yun eh. Bakit parang lahat ng kalak na body parang pampaa? Kasi ito, lalagay ko bago ko suotin to. Di ba masakit yung paa ko palagi. Sinama niyo Ito ba? na, nabunot ko si Happy ah. Yes. OMG! Happy yan yung abrasan! Let's open it. Come on, it's Papa's present for you. Mama, nas pa yan. Antok-antok pa yan. Open it! Open! Wala kayo na mga Papa, Barbie. it's yours. Wow! Barbie! Open it, open it. Mommy, have you Actually, gusto namin malaman ninyo na nakita na ni Happy yung mga regalo. Kasi siya yung namili niya ni kanina. Ayaw niyang bitawan niya. It's for you. Alam niya lahat yan. Wow! Happy! You can now open the Barbie! At meron siyang 4,000 worth of Pampers. Thank you, yun! Very close talaga si Doc RFD sa Toro family. Kaya sa mga events sa bahay, laging present siya. Again, Merry Christmas, my dear Toro family. So, pang-ilang Christmas na natin magkakasama. Una, dear Las Piñas. Sunod, Kondo. Sunod, Arne. Tapos Palacio. Tapos Taliman. 5 years. Siyempre, so, hindi ko na-expect na habang tumatagal, siyempre mas nagiging close tayo sa isa't isa. Nararamdaman natin talaga na yung essence and meaning ng isang family. Hindi lang during Christmas season, we learn how to forgive. So, kung ano yung mga nangyari in the past, tapos na yon, dapat ang chine-cherish natin ngayon is of course, yung mga magagandang bagay. So, I'm happy na magkakasama pa rin tayo on the 5th year of being together. Maraming salamat na hindi niyo ako nakakalimutan imbitahan sa lahat ng events ng Toro Family. Sorry kasi may mga mahalagang event na hindi ko napuntahan, lalo na yung ni Harvey at ni Papi, yung nag-proposal. Nag-message siya sa akin, honestly, pero nawala sa isip ko talaga dahil napakaraming ginagawa. But of course, kahit wala ako, yung puso ko naman nandun. Ayun, so masaya talaga ako na part ako ng Toro Fam, hindi man sa vlog, on and off cam, alam ko na mahal natin ang isa't isa because we are one family. Hindi ako nahihiya magsalita sa vlog kahit makita ng maraming tao kasi
alam ko yung mga tao dito sa Toro Fam, especially Tony Marie, talagang totoong tao on and off cam. I love you everyone. Currently, para sa Pangulo. Naman, tulad nung last year, ganon. So, sa Toro Family, gusto ko lang alalahanin last year na alala ko. Ate, huwag kagad umiyak, wala pa. Umiyak agad eh. Ate, huwag kagad umiyak. Nagmumukha lang ako, tulad ng sinabi ko last year, grateful ako, masaya ako na kasama ko pa din kayo. Naalala ko last year, sobrang gulong-gulo yung utak ko. Palagi namang magulo yung utak ko eh. Sabi ko pa noon, baka ito yung last na Christmas party natin together. But, thank you for helping me na hanggang ngayon, ilang Pasko na magkakasama pa rin tayong lahat. Sa totoo lang, alam nyo yan, very close tong family na to. Hindi tayo nag-i-invite na diba? Kasi hanggat maaari gusto natin intimate siya at talagang puso sa puso. Kaya andito rin si Doc RFD and Sir Medj na palagi sila nandiyan kada Pasko. At syempre na malaking family natin. Gusto ko na syempre mag-thank you sa For Real. Ayan, sa kanila. Salamat sa pagpunta. Talaga ako nag-invite pero family talaga natin sila sa tulong na malaking tulong na ginawa nila sa akin para sa mga pinagdadaanan ko sa buhay. Kaya thankful talaga kami sa inyo. Salamat talaga. And to my Toro family, lumalaki yung family natin. May dumadagdag na tomboy, may dumadagdag na nag-aaral, kaso mukhang babagsak, makasayang tuition. Alam ko, mahirap to sa part natin kasi may mga nawawala na isa sa mga pinaka-importante sa atin. Boba, tsaka si Black Baby. And syempre namimiss natin sila kasi part talaga sila ng Toro family. Sa mga nawala, okay lang, marami dumadaan sa atin at happy lang ako. Wala akong masabi kundi grateful ako kasi tayo pa din. Yun tayo pa din yung magkakasama and nagtutulungan tayo sa mga paladaan natin, magkakasama pa rin tayo together. So yun lang, mahal na mahal ko kayo guys at sana mas maging stronger tayo at mag-welcome tayo ng masaya sa mga bagong darating like Gabby at saka kay Happy. Yun lang, Merry Christmas guys, I love you so much. Sana lahat ng Pasko magkakasama tayo. Alam nyo, ang mga bata, kahit ilan ang Paskong dumaan o ilang araw ang dumaan, hindi nila maaalala paglaki nila kung ano yung regalong binigay mo sa kanila. Kung mahal man yan o mura, kung anong kulay yan. Ang buhay ni Tyronia, para siyang laging nasa classroom. Ang importante sa kanya ay yung basic. Importante kung absent ka o present ka. At walang karapatan ng kahit na sinong tao na husgahan yung anak ko. Wala. Sa kung anong nararamdaman niya. Kung nasasaktan siya, napapagod siya, nagiging masaya siya, nagagalit siya, wala kayong karapatan. At kung hanapin niya sa ibang tao, yung hindi niya makuha sa tatay niya, yung pagmamahal at effort at oras na gusto niyang makuha sa sarili niyang ama. All I know, nandito ako sa parte ng buhay ko na I am doing my best, my very best. Grabe yun. Para magkaroon pa rin ng pagkakataon na magkaayos sila. Grabe. Sobrang tinatry ko talaga. Kahit pagod na ako. I want to leave this episode na walang galit, pero may hugot. Hugot na ang pinaka-importanting bagay na may ibibigay sa'yo ng isang tao ay oras. At mula ng bata pa lang si Tyronia, habol na talaga siya sa tatay niya. Ang gusto niya lang na regalo, napakasimple lang. Pero masakit minsan kasi hindi na ibibigay. Oras lang. Oras. Sa biological father ni Tyronia, alam kong bumuo ka na ng sarili mong pamilya. We understand and we support. Pero sana, huwag mong makalimutan na bago ka naging tatay, ay dati kang naging papa. Mahal mo ba si Mami? Ay, hindi! Bakit? Bakit hindi? Papa. Ay, si Papa? Papa lang? Oo, si Papa lang. Eh, Papa. Uy, Papa Papa lang. talaga? Papa lang ang love, oh. Papa ang love. Papa ang love. Di mo love, Mami? Oh, Oh, hindi. Si Papa love mo. Si Papa lang love. Oh, Papa. Sige mo, Papa. Papa. Pa? Kiss mo, Papa. Kiss. Kiss, Papa.
Love, love, Papa. Sige, lakad. Pakapagod. Hindi si Papa yan. Liligo na mami. Ligo. Kiss mo siya, Yamri. Stop. Sige na. Peace! Peace! Ipis! Ipis! Ala. Ipis! 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 Dali. Yam, nandiyan yung laruin mo siya, Yam. Maasa pa yung batang lalaruin mo eh, oh. Aaron pa.